Kung noon ay kasama ang Pilipinas sa gray list ng isang international task force kung saan nakita na maraming kaso ng money laundering at terrorist financing sa bansa natin, kung saan apektado pati ang pagpapadala ng mga OFW. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, noong 2021 pa nasa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas. 18 nakitang kakulangan ng FATF sa sistema ng bansa kontra money laundering. 8 pa ang dapat ayusin ngayong Enero. Kabilang dyan ang mas epektibo pa ang kasiwas sa mga non-financial na negosyo, pagpapaigting sa investigasyon at pagsasampa ng kaso kaugnay sa money laundering at terrorist financing. Gayon din ang mahigpit na pagbabantay sa pagpasok ng pera sa mga paliparan at pantalan. Kung hindi maalis sa gray list sa Pilipinas, kabilang sa mga maapektuhan ang pagpapadala ng pera ng mga OFW, mahihirapan din makautang ang bansa para sa pagpopondo ng mga proyekto at serbisyo sa publiko. Example, as the remittances of the OFWs, there will be increase in cost, more requirements, stringent requirements, or sometimes the risking, or sometimes the transactions may be denied or disapproved. It may affect our credit rating. It might also affect foreign direct investments in the Philippines. Pero ngayon magandang balita dahil naalis na ang Pilipinas sa gray list. Kaya hindi na nanganganib ang padala ng mga OFW sa bansa natin. Naialis ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang binabantayan dahil sa issue ng money laundering at countering financing of terrorism matapos ang halos 4 na taon na pagkakasama ng ating bansa sa sinasabing gray list. Sa pahayag na inilabas ng Financial Action Task Force, isang Paris-based international organization na nagmomonitor ng anti-dirty money, wala na ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na under increased monitoring. Nagpaabot naman ng pagbati para sa Pilipinas ang Financial Action Task Force dahil sa positive progress ng bansa. Eto sana ang magandang balita sa Pilipinas na puro good news, na tuloy-tuloy ang pag-asenso at improvement sa bansa natin. Hindi yung kada bukas mo ng TV ay hanggang pagtapos na yata ng termino ni PBBM ay impeachment at puro patayan lang ang nababalita. Dahil kahit sino naman ang maging presidente ay kaya iangat ang Pilipinas o ang bansa natin basta maiwasan or walang korupsyon.